praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng ating mga Anghel de la Guardia. Isa sa mga unang panalangin na natutunan natin nung tayo mga maliliit pa ay ang panalangin sa mga Holy Guardian Angels. Pero hindi po ba, pansin nyo habang tumatanda tayo, hindi na natin tinatawag at hindi na tayo nagdarasal sa ating mga Anghel de la Guardia? Mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa Diyos kasi sa mga banal niyang anghel pinadala para sa atin to protect us, to guide us, and to pray for us. Sa mga maraming beses na kung saan na tayo ay mas nakinig pa sa masama, kaysa sa sumunod tayo sa ating mga anghel na walang ibang ninais ko hindi tayo ibalik at ilapit sa Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagkamali, nagkulang, hilingin natin muli ang awa, pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita muling karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Pagkaloob mo kami kanilang laging pagsalang-alang, ay maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupain ng aking inihanda sa inyo. Pakikinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin, sapagkat lahat ng ginagawa niya'y sa pangalan ko, at hindi niya kayo papatawarin kapag naghimagsik kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Pereseo, Kananeo, Heveo, at Hebuseo, at sila'y lilipulin ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan,
Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Ika'y iniligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mong ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaan, paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako, ikaw maparoon, tiyak iingatan. Mga anghel niyang banal, sa inyo ay susubaybay. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginooy purihin ng lahat niyang mga anghel na tapat at masunurin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata at pinatayo sa harapan nila. At sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mapapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Ang sino man magpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino man tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa mga maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, turo po ng ating katisismo, ng ating simbahan, ang bawat isa sa atin ay may guardian angel. Imagine niyo po yun, no? 24/7, may naka-assign sa'yo na tagabantay, tagagabay, at tagadasal. Kaya minsan, napapatanong tayo, kung may guardian angel talaga tayo, bakit ang daming debotong Katoliko ang corrupt? May nag-post nga po sa social media, sabi niya, si Saldico ay ex-seminarian. Dati daw po siya nagpapari. Si Curly Discaya ay dati daw pong sakristan mayor sa simbahan. At karamihan po ng mga nasa political dynasty ay tapos po sa mga exclusive Catholic schools. Diba? Dapat alam ng mga politiko na may nagbabantay sa kanilang anghel de la guardia. Pero bakit hindi sila nakokonsensya? Bakit ang lakas ng loob nila na magnakaw? Sa bagay,
Marami din naman po sa atin ang guilty eh. Alam naman natin na meron tayong mga anghel na nagbabantay, nagdadasal sa atin. Pero patuloy pa rin tayo sa pagpili ng mali. Alam naman natin na merong gumagabay sa ating anghel, pero ang dami sa atin ang patuloy sa buhay pagkakasala. Kung may isang nilalang sa mundo, marahil ang stress na stress, sino? Wala pong iba kung hindi ang ating mga guardian angels. Di po ba? Minsan nga, sa mga pinagagawa nating mga kasalanan, pati ang demonyo nabibigla sa atin eh. Di po ba? Kaya nga po, ngayong araw, magandang pagnilayan. Ano ba talagang trabaho ng mga guardian angels? At bakit ba, kahit na meron tayong mga anghel, pwede pa rin tayong magkasala? First, remember my dear friends, angels correct and guide, but they do not force you. Ayon po kay San Benaventura, isa po sa mga gawain ng mga guardian angels ay i-correct tayo, ang itama tayo. Kaya tandaan niyo po yan, the angel is a guide. It is not a dictator. Para pong yung Waze o yung Google Maps, nire-remind sa'yo habang ikaw ay naglalakbay, turn left, turn right. Pero bakit ba napapalampas ka minsan? Baka naman nakakita ka ng sexing babae. Pinapaalalahanan ka ng iyong anghel. Mag-aral ka. Pero distracted ka sa social media. Pinapaalala sa iyo ng iyong anghel. Magdasal ka, magsimba ka. Pero nakita mo yung mga kakumare mo. Inuna mo pa ang marites, ang chismisan. Ganon din po sa mga korap na tao. Kahit na sabihin mo, deboto yan, kahit na araw-araw yan na nagro-rosaryo, kung pinipili pa rin niya ang mali, walang magagawa ang anghel. Kaya wag natin sisihin ang ating mga guardian angels kung tayo man ay nagkakasala. Hindi nila kagustuhan na tayo magkamali. Kagustuhan natin ang magkamali. Ang problema, hindi naman po absent ang mga angels sa ating buhay. Pasaway lang tayo talaga. Amen? Kaya tayo nakakagawa ng kasalanan kasi ginagamit natin ang kalayaan natin para piliin ang mali. Amen? But second, corruption happens when we despise the little ones. Sabi po ni Jesus, do not despise one of these little children. Ibig niya sabihin, imbis na mahalin natin ang mga maliliit sa lipunan, ano ang ginagawa ng mga korap? Dinadaya ang mga mahihirap. Pinagsasamantalahan ang mga walang laban. Kinakalimutan ang mga nabibigatan sa buhay. Ang mga guardian angels laging nagtatanggol sa mga maliliit at mahihina. Pero kapag ang tao, kahit na yan ay deboto, kapag hindi marunong rumispeto sa mga maliliit, ang debosyon niya ay nagiging balat kayo lang. Amen? Kaya meron po mga Katolikong korap kasi minamahal nila yung ritual, pero walang epekto ito sa pagbabago ng kanilang mga loob. Kapag ang isang politiko nakakalimutan niya ang pagdurusa ng mga maliliit at nahihirapan, dun siya nagiging korap, dun siya nagiging ganid, dun siya nagiging makasarili. Kapag nakalimutan ng isang politiko na merong taong wala pang kuryente at gasera lang ang kanyang ilaw paggabi. Kahit na mag-aircon yan, hindi niya pinapatay, magdamag. Wala siyang pakialam. Okay lang sa kanya. Di po ba? Para lang sa pera. Kaya merong mga politiko, kaya nilang tiisin, nakikita mga sakop nila, lubog na sa baha. Habang sila naman, masarap ang kanilang tulog sa kanilang mga malalaking bahay at mansyon. Kapag nakalimutan ng politiko na merong mga taong walang masuot, kaya niyang bumili ng relo na nagkakahalaga ng milyon. Kaya niyang bumili ng pagkamahal-mahal na mga damit o bag. Kapag nakalimutan din ng politiko kung gaano kahirap ang nagko-commute araw-araw, wala siyang pakialam kahit na ilang taon na hindi magawa ang tulay o daan. Basta mahalaga siya, nakasakay siya sa kanyang magarang sasakyan o kotse. Kapag ang isang politiko, nakalimutan din niya
na merong tao na pumupulot lang ng tira-tirang pagkain para malamnan niya ang kanyang sikmura. Hindi siya magdadalawang isip din na bumili ng alak na nagkakahalaga ng 2 milyon para itungga sa isang party lang. Forgetfulness of the poor makes us indifferent. And we become indifferent and compassionate when we ignore the guidance of our guardian angels to take care of the least, to take care of the poor. The guardian angels can rebuke us. Pinapagalitan tayo ng ating mga anghel, pero hindi tayo marunong makinig sa kanila. The problem is, we keep on pushing back our angels. Kaya nga, nananahimik na lang sila. Kaya meron din mga tao na halos araw-araw nasa simbahan pero nagnanakaw ng kaba ng bayan. Bakit? Kasi nagiging panlabas na lang ang kanilang debosyon. Hindi nila pinapasok sa kanilang mga puso ang kanilang mga pinagdadasal. At hindi rin sila marunong makinig sa kanilang mga anghel de la guardia. Di po ba? Third and last, our guardian angels pray and lead us back to God, but we must cooperate with them. Ang ating po mga anghel, ayon po sa libro ni Tobit, they carry our prayers to God. Lagi tayong pinagdarasal ang ating mga anghel. Pero kung wala tayong pakikisa sa kanila, kung wala tayong cooperation sa kanila, useless yung pagdarasal nila. Kahit naman po mahusay ang isang coach, kung yung player ayaw mag-practice, walang championship, di po ba? Kahit na meron kang guardian angel, kung ayaw mo naman sumunod sa kanya, hindi ka magiging banal, kapatid. Kaya kahit na sabihin mo, deboto kang Katoliko, kung wala kang pagsunod at pagsasapuso ng iyong pananampalataya, magiging korap ka pa rin. Gusto natin mapalitan ang mga korap sa gobyerno. Pero hanggat hindi nagbabago ang puso ng bawat isa, maalis man ng korap na politiko ngayon, ang papalit dyan ay mas korap. Di po ba? Hindi ang tao ang pinapalitan mo. Yung ugali ng tao. Yung masama na nasa puso ng tao. Yat dapat ang palitan. Faith is not only rituals, but through faith is a transformation of our hearts and minds. Mga kapatid, tandaan ang mga guardian angels ay regalo ng Diyos. Tagagabay, tagabantay, at tagadasal para sa atin. Pero hindi nila kontrolado ang ating kalayaan. Kaya naman, sana wag nating kalimutan at mapaalaala sa atin araw-araw. Our angels correct and guide us, but they do not force us. Second, they remind us to take care of the poor. Because when we love the poor, God remembers and God rewards us. And third and last, our holy angels pray for us, but we must cooperate with grace. Kaya ang sagot doon sa tanong, bakit ba mayroong mga debotong Katoliko na korap pa rin? Kasi kahit na meron silang mga guardian angels, hindi sila marunong makinig, hindi sila marunong sumunod sa kanila. Maraming mga debotong Katoliko, ang mahal lang ay ang ritual, hindi ang Diyos. Maraming mga debotong Katoliko, kaya nagsisimba, nagdadasal, dahil iniisip sa aking pagsisimba, pagdarasal, nakakakuha ako ng blessing. Nakatuon lang tayo, marami sa atin, sa regalo. Pero nakakalimutan natin ang nagbibigay sa atin ng regalo. Yun ang mas mahalaga. Ang mas mahalaga din, sana maalaala natin, naway sa ating pananampalataya, yan ang makapagbago sa ating mga isip at puso. Faith without transformation is useless. It is dead. So today, let us pray for our transformation, conversion, and the renewal of our country. We pray, angels of God, our guardian dear, help us to listen, to obey, and to truly live our faith. Amen. Tumayo po tayo. Lumapit tayo sa Panginoon, nating Diyos na mapagmahal. Ipanalangin natin ang ating pangangailangan
ng simbahan at ng buong mundo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na tinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamagitan ng halimbawa na aming pinapakita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay namin ngayon. Aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mo kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahin at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makakapagwalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na mahal, tinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo.
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Bread by your hands was once a seed was sown, then grew and yielded on the ground and gathered on for men. The wine by your love was once a fine and red. It grew the red good fruits for men, a symbol of your blood. Of them sing we eat your body, our bread of life. Of them find we drink your blood, the wine of your covenant. A saffron we offer, is seeds and fires of life, expressions of our gratitude, we consecrate to you. Of blessing we eat your body, our bread of life. Of that wine we drink your blood, the wine of your covenant. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapag tayo'y nagkakamali, kapag tayo'y nabibigo sa buhay, huwag natin sisihin ang mga anghel at ang Diyos. Bakit? Kahit na merong nagbabantay sa atin, ay patuloy pa rin tayo sa pagpili ng mali. Una, dahil hindi tayo marunong makinig sa gabay ng ating mga anghel. Ginagamit natin sa masama ang kalayaan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kahit naman merong gwardya sa subdivision, kung ikaw naman mismo pinapapasok mo ang magnanakaw, may magagawa pa ba ang gwardya? Di ba wala? Pero pangalawa, kaya nagpapatuloy tayo sa masamang ginagawa natin dahil nakakalimutan nating mahalin at ingatan ang mga maliliit. When we become indifferent, we choose the wrong thing. Kapag nakakalimutan natin ang pangangailangan ng mga dukha, tayo'y nagiging ganid at makasarili. Hinahamak natin ang mga nahihirapan kapag tayo ay nagpapakasarap sa mga bagay-bagay dito sa mundo na kung saan sobra-sobra na ang nasa atin, hindi man tayo marunong magbahagi sa iba. Ang mga anghel, mahal na mahal ang mga maliliit, kaya naman mahalin din natin
mga pinakamaliliit ng ating lipunan, ang mga mahihirap. Kung totoong iyong pananampalataya, dapat merong pagbabago sa iyong isip at puso. Magmalasakit ka naman sa mga nabibigatan sa buhay. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, kahit na tayo ay ginagabayan ng mga anghel, kung hindi naman tayo magko-cooperate o makikisa sa kanila, wala ding kwenta. Harinawa, ngayong araw, wag nating kalimutan, dasalin ang panalangin para sa mga anghel de la guardia. Sabi ko nga po, isa sa mga unang dasal natin natutunan nung tayo maliliit pa ay ang Holy Guardian Angel Prayer. So please, take the time today to say this little, simple prayer, and yet it is so powerful for the renewal and the transformation of your mind and heart, for the renewal and transformation also of our country. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.